Dismayado ang isang ekonomista sa kasalukuyang foreign policy ng Pilipinas. Kasunod yan ang naganap na APEC meeting sa South Korea kamakailan. Narito ang balita ni Jane Codnita. I don't need to sugarcoat it. We have a bad foreign policy. Here's why. We refuse to talk to the Chinese leader. Okay, so President Marcos, all he can get is a handshake. And yet the Americans, Donald Trump, met with Xi Jinping in person. They had a meeting. If the Americans, who the current government thinks is friendly to us, no, puro pakyut tayo sa Estados Unidos, and yet the United States reached out to China and they were able to have an engagement na nagbunga ng I think it's a 1 year na truce doon sa tariff war. Why not can we do the same and reach out to the Chinese leader? Yan ang reaksyon ng ekonomistang si Dr. Michael Batu sa naganap na APEC Leaders Meeting kamakailan sa South Korea. Sa naturang pagpupulong, nagawa lamang makipag-handshake ni Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping, habang si US President Donald Trump ay nagkaroon ng pakikipag-usap kay Xi. Punto ni Batu, kung ang Estados Unidos ay nakikipag-ugnayan sa China, dapat ganito rin anya ang gawin ng Pilipinas. We are long overdue for such an interaction with the president. Hindi yung ganyan 10 seconds lang na nakipagkamayan. They need to sit down, Marcos Jr. and President Xi. They need to sit down and hammer out the issues surrounding the West Philippine Sea, surrounding tourism, economic growth and development for the two countries. Yun yung mga pinag-usapan, hindi 10 seconds na lang doon na congratulate. That doesn't bring economic growth and economic benefits to our country, that second interaction. If any... Dagdag pa ni Batu, hindi ibig sabihin ng pakikipag-usap sa China ay isinusuko na natin ang ating karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Naniniwala rin ito na ginagamit lang ng Estados Unidos ang Pilipinas para sa kanilang pansariling interes. We are just being used, by the military-industrial complex ng Estados Unidos, para magkaroon ng demand dun sa mga weapons at armas na pinoproduce nila. They're creating this idea na makakaroon ng digmaan, na merong threat, para may bumili ng mga armas. Yun yung nakikita ko dyan, pero in terms of really genuinely helping us in times of need, I don't think so. Samantala, tingin naman ang naturang ekonomista sa ginagawang pagpupursige ni Pangulong Marcos Jr. na makipagkamay kay President Xi ay nagpapakita na higit nating kailangan ang China para mapalago ang ating ekonomiya. Optics